dito na tinutukoy, no? Hindi lamang po yung tatay, kung hindi yung sa church ay yung binabanggit ko nga kanina, yung merong gulang o maturity. So, matured men. No? Gaano ba kahalaga ang tungkulin ng pagiging isang ama? No? As I have already mentioned, ito yung ating panuntunan. Ngayon, no, hindi automatic o pwedeng hindi ito agad ang karakter na mayroon tayo, pero dapat ito yung maging goal natin, no? Lalo na yung tatay, ito dapat yung goal natin, no? Ito yung goal ng isang lalaki o maging isang ama. Okay? Ano yon? Yung magkaroon siya ng takot sa Diyos. Okay? Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Okay? Tapos ay napag-aralan din natin yung dapat siyang maging mabuting leader. No? Ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. No? Ibinigay talaga sa lalaki ang pagiging leader. No? Ibinigay sa tatay ang pag-lead. No? Sino yung payat na nasa picture na yan? Parang hindi ko yata kilala yan. Buhat pa man ng nilalang ng Diyos ang tao, no? Ay nilalang niya yung lalaki, nilalang niya ang lalaki na mag-lead. No? Kaya nga ang tawag sa babae ay helpmeet. No? Helpmeet. Kaya ang lalaki talaga ang magli-lead, ang mangunguna kasi katuwang niya yung babae. No? Hindi yung lalaki ang aagapay doon sa babae, ang babae ang aagapay sa lalaki. No? If you would go in 1 Corinthians, may Bible ko ba't wala na dito? 1 Corinthians chapter 11. Okay. Sino ba yan? Ay, nawala. Kalimutan ko. Ayan. Verse number 1. Be followers of me, even as I also am of Christ. No? So, binabanggit po sa atin dito, no, na ang lalaki na may takot sa Diyos, no, ay sumusunod sa Diyos at siya yung umaakay, no, na siyang mangunguna. No? Sabi po sa atin dito sa verse number 3. Simulan natin sa verse number 2. Now, I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. No? I want you to take note of the word ordinances. No? Okay. Ito ay isang itinalagang bagay, utos. No? At sabi sa atin ng verse number 3, but I would have you know that the head of every man is Christ. Okay?
ano yung man dito? No? Kasi yung man, it could stand for man as a person o yung lalaki, or it could be a mankind. No? Okay. Parang yung sinabi ni ni Neil Armstrong, one small step for a man. No? Okay, pero no, binabanggit din dito kapag tinuloy natin ang talata, and the head of the woman is the man. Okay. So, ang lalaki talaga ang dapat na tumayong leader sa tahanan. Okay? Siya yung dapat na tumayong leader sa tahanan. Bakit? Be swift to hear. Okay. Pangatlo, pinag-aralan po natin na ang lalaki ay dapat maging mabuting modelo. No? Maging mabuting modelo. Okay. Bakit kasi wala kayong Bible dyan? Umaasa kayo doon sa slides. Dapat maging tayo, no? Mga lalaki dapat maging Italian model. Dapat na ang lalaki ay, ibig sabihin ng modelo ay huwaran. Example. No? Example ng pagpipigil, pagiging mahusay, no? Mahinahon. No? Ang lalaki hindi dapat yan impulsive. No? Magaling sa pananampalataya, a man of faith, mapagmahal, at mapagtiis. No? Alam, problema kasi ang lalaki na madalas na maging reklamador eh. Ang tendency ng lalaki magreklamo. No? Konting kibot, no? Reklamo. Konting sakit, reklamo, maindahin. No? Ayon sa Biblia, hindi dapat ganyan. Ang Panginoong Yesus ay siya'y lalaki at binata niya yung maraming mga hirap. No? Maraming mga sakit. Okay? Sunod po na katangian. No? Bakit mahalaga ang isang ama? Ang isang ama kasi ay may malaking impluwensya sa kanyang mga anak. Oh, naku, nawalan yata ako ng internet. Nagpuputol-putol ba ako sa inyo? Nagpuputol-putol ako? Hindi naman? Tuloy-tuloy lang? Ha? Biglang nag-stop yung boses niyo. Po. Biglang nag-stop yung boses ko? Okay. So, ang tatay talaga ay ang may malaking impluwensya sa isang anak dahil siya nga yung tumatayong leader, no? Kaya siya yung may malaking impluwensya sa kanyang anak, no? Sabi sa atin ng Biblia, si Abraham, no? Okay. Sabi ng Panginoon, siya ay mag-utos sa kanyang mga anak at sa kaniyang sambahayan pagkamatay niya. No? Ibig sabihin, no, yung impluwensya ng tatay ay hindi lamang sa kanyang lifetime. No? Ang impluwensya niya hanggang sa mga kaupo-apuhan, no? Na upang yung kanilang mga anak ay maingatan ang daan ng Panginoon. No?
na gumawa ng kabanalan, matuwid, na kahatulan, no? Or judgment, no? Upang yung pangako ng Panginoon ay makarating doon sa kanyang pamilya. Ang tatay talaga, no, dapat talaga meron siyang impluwensya na ang tatay meron siyang impluwensya sa kanyang anak. Kaya nga dapat ang lalaki no, maingat siya sa kanyang sarili. No, kasi pwedeng maging masama yung ehemplo niya, maging masama yung example niya sa kanyang mga anak. No? Andiyan ba yung mga tatay natin? Andiyan ba yung tatay natin? Nakikinig ba? Dapat nakikinig dahil example nga Diba? No, anong impluwensya meron yung tatay doon sa anak kapag no? Anong impluwensya ng tatay doon sa kanyang anak kung sasabihin mo yung anak mo makinig tapos ikaw di ka makikinig, di ba? Anong impluwensya natin doon? O kayo makinig kayo magiging magkakaroon ng kaisipan yung anak ako noong bata pa ako, no, yung tatay ko narinig ko nagmumura. No, ngayon ko na lang siya hindi naririnig na nagmumura kasi nahihiya na siya, pastor anak niya, tapos magmumura pa siya. Kaya ewan ko kapag nandun ako, napipigilin niya yung sarili niya. Naalala ko nung bata pa ako, no, pinapagalitan ako ng mga magulang ko na nagmumura ako. No, sila rin naman nariringgan ko ng ganun. No? Ikaw, puto ko tsinta kang bata ka. Kailan mo kami narinig mura? Ha? Mura ka ng murang, puto ko tsinta ka. So, impluwensya po talaga. No, may yung mga lalaki talaga, no, tandaan natin, malaki ang responsibilidad ng lalaki. No? Ikaw ang unang hero na kikilalanin ng iyong anak. No? At ikaw din ang tumatayo na bilang lalaki. No? Ikaw ang tumatayong representante ng Diyos. No? Balikan uli natin yung 1 Corinthians chapter 11 verse number 3. Ang head ng babae ang lalaki, ang head ng lalaki ay si Kristo. No? Okay. At ang head ni Kristo ay ang Diyos. Representante tayo ng Diyos sa ating anak. Kung paano natin pinapakilala yung tatay, yung role ng tatay sa ating anak, no, tumatanim yun sa ating mga anak na ganun yung karakter ng Diyos bilang ama. Kaya importante, no, napakahalaga na ang role ng tatay, no? Kasi nga yung kanyang impluwensya Kaya dapat siyang maging mabuting impluwensya. Okay? Be a good influence. No? Be a good influence sa anak. Okay? Sabi diyan, mag-uutos sa kanyang mga anak at sa kaniyang sangbahayan. Okay? Hindi lamang doon sa anak, maging doon sa magiging manugang, no? At sa magiging mga apo. Okay? Parang si Abraham. Si Abraham is known to be a father of faith. Nakita niyo naman yung impluwensya niya sa kanyang mga anak, 'di ba? Ano yung naging impluwensya niya kay Isaac? Ano yung naging impluwensya niya kay Jacob? Ang sabi sa atin ng Biblia in Hebrews chapter number 11, remember yung lesson natin, no? Si Abraham, nanatili siya sa mga tents, no? Ganun din si Isaac, ganun din si Jacob, no? Talagang impluwensya niya 'yon, no? Na yung kanyang pamilya magkaroon ng mentality
na hindi sila taga-sanlibutan. No? Sila ay strangers and pilgrims lamang sa mundo na ito. Okay? Pang-apat, no? Napakahalaga ng role ng tatay. Bakit? Kasi ang tatay talaga siya yung merong ugaling hindi pa bago-bago. No? Okay? Ay, nanay, kapag kaya yung nanay, ano yan eh, last minute nagbabago ng ano yan eh, ng isip. No? Okay? Magpa-plancha ng damit yan, di ba? Okay? Tapos maya-maya, ay, ito na lang kaya susuotin ko. Ay, ito na lang kaya susuotin ko. No? Last minute, nagbabago ng ano yan eh, ng plano. No? Ang sabi sa atin ng Matthew chapter 5, verse number 37, ang magiging pananalita ninyo'y oo. Oo. Hindi. Hindi. No? Okay. Bilang isang magulang, ang ama ay dapat mayroong isang salita. No? Okay. Dapat meron siyang isang salita na kapag sinabi niya, gagawin niya. No? Okay. Meron siyang integridad. Kaya siya merong impluwensya. No? Kaya siya may malaking impluwensya sa kanyang anak kasi yun nga yung tinatawag na integrity niya. No? Na kapag sinabi niya, dapat yun ang gagawin. Yun dapat na mangyayari. No? Kapag sinabi mo sa anak mo na pinangakuan mo, dapat tuparin mo yung pinangako mo. No? Nakikinig ba kayo dyan, mga lalaki? No? Ang lalaki, dapat meron tinatawag na palabra de honor. Alam niyo mga kapatid, no? Ang palabra de honor ay napaka-importante. Sabi sa atin ng Bible, a good name is better than great riches. No? Ibig sabihin ng good name, hindi masira yung pangalan mo. Hindi masira yung integridad natin, no? Nakakalungkot, no, na may mga magulang na no, sira yung kanilang integridad lalong-lalo na doon sa kanilang mga anak. No? Sa maliit na bagay nasisira yung ating pangalan. Kapag pinangakuan natin gaano man kaliit, ay dapat nating sundin sa gawin, no? At kung hindi natin magagawa, matuto tayo na magpaumanhin. Pasensya na, hindi ko kayang gawin. No, alam ko, nag-promise ako, pero hindi ko nagawa. No? Okay? Dapat ganun po yung, yung ating pong ugali, no? Bilang mga tatay. May integridad. Consistent tayo. No? Consistent tayo. We can walk the talk, ika nga. No? We can practice what we preach. Kung ano yung sinasabi natin, no? Kung ano yung tinuturo natin, dapat yun yung atin pong ginagawa. Hindi, dapat consistent tayo sa, hindi katulad po ni Jacob, ni Isaac, no? At ganun din si Jacob, no? Iba yung standard nila. No, iba yung standard nila. Bakit? Kasi meron silang favoritism. No, ang lalaki, no, isang magulang, dapat ay hindi tayo pabago-bago, consistent tayo. No? Okay? Consistent tayo sa ipinangako natin, lalong-lalo na pagdating sa Panginoon, no? Consistent tayo sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Consistent tayo sa rules, no? Kung ano yung hindi pwede sa ating mga anak, no? Dapat tayo rin. No? Hindi iba yung standard natin pagdating sa atin, pwedeng palusutin sa mga anak, hindi. No? Dapat hindi po, dapat consistent. Kung mahigpit tayo sa ating mga anak, dapat maghihigpit din tayo sa ating sarili. No? Dapat tayo rin, tinuturuan din natin yung ating sarili. Okay? Ano pa?
Ang isang lalaki ay dapat na marunong magpasakop. Pasakop saan? Pasakop sa matataas na kapangyarihan o sa ating gobyerno, no? Sa ating government. Okay? Sumusunod sa rules and regulations ng ating bayan, no? Okay? Hindi kapag nakita yung red light, go faster. No? Dapat yun, stop. Ganon. No, yung mga lalaki talaga, tayo mga tatay, dapat ehemplo tayo ng pagpapasakop, no, sa ating government at pagpapasakop sa, sabi ng Biblia, mga namiminuno sa atin. No? Kayo'y pasakop sa kanila. No? Sino yung mga namiminuno na ito? No? Sabi diyan, yan yung nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. No? Sino ba yung nagpupuyat sa nandahilan sa kaluluwa? No? Obviously, yan yung pastor. So ang ama dapat ay marunong magpasakop o sumunod doon sa pastor. Okay? So yun yung isa sa mga katangian na dapat mayroon yung tatay. No? Ano pa? Ito, napaka-importante. No? Dahil ang tatay, siya ay leader ng tahanan. At napag-usapan nga natin kanina, no, ay kumbaga siya ay second in command. No? Second in command sa Diyos, no? Saan siya kukuha ng command? Saan siya kukuha ng directive, ng utos, no? Okay? Siyempre, obviously, no, sa banal na espiritu. Okay? Dapat mapuspos ng banal na espiritu. Na sabi sa atin ng Biblia, na ito yung magdudulot sa atin upang tayo'y mangag-usapan. Okay? So kapag bilang isang tatay, no, alam mo yung sasabihin mo, sabi diyan, sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na espiritu. Dahil ang tatay, no, ganito kasi ang pansinin ninyo, kapag ang nanay nagsalita, napakaraming salita na uubusin yan. No, lahat ng salita sa dictionary maririnig mo sa nanay. No, ang daming madami ang litanya. No, kadalasan sa nanay maraming litanya. Ang tatay, direct to the point. No? Okay. Siya yung magsasabi straightforward. Siya yung kapag nagsalita yan, straightforward yung tatay. No, yung nanay kasi maraming no, kapag nagsermon yan, historical. No? Okay. Ang haba, ang dami nung babalikan nun mula nung unang panahon. No? Okay. Mula Genesis hanggang Revelation yung sermon yan. Ang lalaki, kapag nag-sermon yan, no, okay, topical. Kung saan lang yung team, kung saan lang yung yun lang yung pag-uusapan ninyo. No? At sabi sa atin ng Biblia, ang lalaki dapat mangapuspos ng banal na espiritu para alam niya kung ano yung kanyang litanya, kung kanyang sasabihin. No? Na yung, pansinin ninyo, yung Psalms dito, no? Salmo at himno at mga awit na nangauukol sa espiritu, it speaks about the Word of God. Yung salita ng Panginoon, no?
So, hindi ka makakapangaral ng tama, nagagamitin mo yung salita ng Panginoon nang hindi ka puspos na banal na espiritu. Magiging mali, no? Magiging mali yung paggamit, no? Jay, umupo ka doon, makinig ka kasi lalaki ka. Para sa mga lalaki yan, tinuturo ko, Jay. Okay? Sa Colossians 3:16, no? Ay yung counterpart nito. Okay? Ang Epeso at saka Colosas halos magkaparehas yan na sulat, no? Ang sabi sa atin ng Biblia, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, no? Kung puspos ka ng banal na espiritu, yung salita ni Kristo ay it will dwell in you. Okay? Richly. Okay. At ito yung sabi sa atin ng Biblia, no, ayon sa, look at the word, buong karunungan. Okay? Hindi kalahati, no? So, being filled with the Holy Spirit, no, ay yung salita ng Panginoon ay maghahari sa ating buhay, no? At magdudulot ito ng karunungan sa atin, no? Upang tayo'y makapagturo at makapagpaalala. Pansinin nyo, nandun muli yung yung phrase na sa pamamagitan ng salmo at himno at mga awit na nauukol sa espiritu, no? So, complementary doon sa Epeso na binasa natin kanina, Ephesians chapter 5, etong Colossians 3:16, no? Nasabi sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu, no? At magkakaroon tayo ng karunungan kapag hinayaan natin ang salita ni Kristo na manahan sa atin at ito ay managana, no? Ibig sabihin, it would pile up, yung mga natutunan mo ay iyong gagamitin, no? Yung mga natutunan mo ay iyong uunawain at sabi sa atin, no, ayon sa buong karunungan na natutunan mo ay doon ka lamang makapagtuturo at makakapagpaalala, no? So napaka-importante na ang Ama ay puspos ng banal na espiritu kasi nga nagli-lead siya, no? May impluwensya siya, 'di ba? No? So ito yung Ama, ito yung Tatay, no? Dapat puspos ng banal na espiritu, no? Napaka-importante po niyan. Okay? Ano pa? Pangwalo, makinig, mga lalaki. Okay. Ang lalaki, mga lalaki. Linaw ba? Ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi iba't ibang asawa, hindi ang inyong mga asawa. No? Malinaw yan. Diba? Tama dito yung Bible. Inyo. No? Kanya-kanya nyong asawa. Hindi yung, hindi mga asawa ninyo. Isa lang. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. No? So, merong example ang lalaki, no, ng pag-ibig, no? Paano natin iibigin lalaki, mga kalalakihan o mga kababaihan? Ito yung hahanapin nyo sa inyong magiging asawa, no? Okay. No? Yung kung paanong inibig ni Kristo yung iglesia.
paano niya inibig? No? Ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya. No? Ibig sabihin, yung lalaki, hindi siya selfish. Willing siyang magsakripisyo. Okay? Ha? Mamaya yung tanong. Okay. Oh. Okay, so kung paano minahal ni Kristo yung church, yung iglesia, no? Nagsakripisyo siya, no? Pinaglingkuran niya yung church, 'di ba? Dapat yung lalaki ganun din sa kanyang asawang babae, willing to sacrifice. No? Willing to sacrifice. Kung yung simpleng paghuhugas ng plato di mo magawa, no, para sa asawa mo, sabi nga ni Pastor Jojo para maging mahusay ang pagsasama ng mag-asawa, no, lalo-lalo na yung lalaki, para mahusay yung pagsasama ng mag-asawa, dapat yung lalaki, kung ano yung ayaw ng asawa niya, yun yung kanyang gagawin. No? Kapag ayaw maghugas ng asawa mo, ikaw gagawa. No? Kapag ayaw maglaban ng asawa mo, ikaw yung gagawa. No? Kapag ayaw magluto ng asawa mo, ikaw yung gagawa. O, gawin mo yung ayaw ng asawa mo. O, para maging maayos yung pagsasama ninyo. Okay? So yung lalaki talaga dapat mapagmahal siya sa kanyang asawa. Sabi pa ng verse number 28, no? Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na naggaya ng kanilang sariling mga katawan. No? Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili. No? Kung paano mong pinag-iingatan yung katawan mo, dapat ganun mo din pinag-iingatan yung asawa mo, ganun din mo rin siya minamahal. No? Okay? Kung kumakain ka, no, dapat yung asawa mo rin kumakain. No? Okay. Oh. Okay. Kung nauuhaw ka, no, dapat nararamdaman mo rin niya na ganun din yung nararamdaman ng asawa mo. No? Okay. So ang lalaki, dapat na maging mapagmahal siya na asawa. No? Na hindi niya nanasain kung ano yung ikasasakit, no? 'Di ba? Parang ganito 'yan. Gagawa ka ba ng bagay na ikasasama ng loob mo? No? Okay. Ito nga yung pipiliin ko para sumama loob ko. Halimbawa, papasok ka ba kukuha ka ba ng trabaho na ikasasama ng loob mo? No? Kukuha ka ba ng kurso na ikasasama ng loob mo? Kaya mo nga ginagawa yun, kaya ka mo kinuha yung kurso na yan, kasi ito ay gusto mo. Yung trabaho, no? Kaya mo pinasukan kasi gusto mo. No? Okay? So, ganun din sa pagiging isang ama. No? Okay? Dapat, kung ano yung gusto rin ng asawa mo, i-consider mo rin. No? Kaya nga kaya nga ang lalaki, sabi ng Bible, hindi na siya sa kanyang sarili. No? Okay? Kaya yan, kapag gagawa ng desisyon yung lalaki, dapat pinakikinggan niya rin kung ano yung nais ng kanyang asawa. No? Kasi meron din damdamin yung kanyang asawa. Kapag may asawa na yan, hindi na siya solong katawan.
No, kaya nga commitment tawag yan eh. No, ikinomit mo na yung sarili mo sa Kanya. No? Okay, napaka-importante niyan mga lalaki, makinig kayo. At kahit kayo din mga young ladies, no? Ang pag-aasawa, pagiging isang pamilya, commitment 'yan. No? Kaya kapag nag-asawa ka na, hindi ka na pwedeng magsarili ng diskarte, no? Talagang na 'yan. No? Dalawa na kayo. No? Dalawa na kayong gagawa ng hakbang. Ngayon, kung ayaw mo meron nakikialam sa'yo, no, huwag ka mag-asawa. Diba? Ano pa? Pangsyam. Ang isang ama ay dapat na marunong humubog ng kanyang mga anak. No? Ano ibig sabihin ng humubog? To mold, no? Yung kanyang anak. Ang sabi sa atin ng Proverbs 1:8, no? Dapat ang ama ay marunong magturo. Dinggin mo ang turo ng iyong ama. No, mga kalalakihan, no? Hindi lalo na sa panahon natin ngayon, no, yung mga young fathers, no? Nakikita po natin. Salamat sa Panginoon, wala akong nakita dito sa atin sa church. No? Pero baka sa ating mga susunod na mga henerasyon ay makita natin 'yan. No, sila ay hindi na marunong magturo pagdating sa bahay, no? Ay galing trabaho, no? Wala nang oras para sa mga anak, no, para magturo. Wala nang oras para kausapin yung kanilang mga anak, no? Anong nangyayari kapag sobrang busy sa kung ano-anong ginagawa, no? Na wala nang oras para doon sa kanilang mga anak to talk with them, no? Naturuan yung kanilang mga anak, no? Isa sa mga role natin, mga ama, mga tatay, no, ay magturo sa ating mga anak ng salita ng Panginoon. No? Ito yung hindi naitanim sa atin ng maayos. No? Sabi sa atin sa Bible, no, inuutos ng Panginoon sa mga magulang na ituturo nila yung salita ng Panginoon sa kanilang mga anak. Meron silang leader. Sino yung kanilang spiritual leader? Noong panahon ng Old Testament, nandun yung priest. Nandun yung mga prophets. Pero, bagamat meron mga priest at prophets, ay sinasabi doon sa mga anak, no, sa mga magulang rather, natuturuan nila yung kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Sa New Testament, merong mga pastor, no, at dapat yung magulang nagtuturo din sa kanilang mga anak kahit sa kanilang mga tahanan, at yung tatay yung pangunahin diyan. No? So ang tatay, ang ama, responsibilidad niya na hubugin yung kanyang mga anak sa aral at turo ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, itong Proverbs 1:8, ang sumulat nito ay sino? Sino sumulat ng Proverbs 1:8? Si Solomon. Tama.
No? At ito ay salita ng Panginoon. No, yung kanyang sinasabi. No? So ang tatay talaga hinuhubog niya yung kanyang anak sa aral at turo ng salita ng Panginoon. Okay? Trabaho natin 'yan. No? Bilang isang ama. Sabi pa, no, ng Proverbs 6:20, hindi lamang turuan yung anak. Ang sabi ng Bible, merong utos. Anong pagkakaiba ng teaching sa commandment? Anong pagkakaiba niyan? Hindi lang dapat natin tinuturuan yung ating mga anak ng biblical truths, dapat ay pinapakita natin bilang mga ama. Pakinggan niyo po ito, mga tatay, mga lalaki. No? Be sure to point out ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi lang alam natin kung ano yung salita ng Panginoon, no? Alam din natin kung saan natin idedirekta yung salita ng Panginoon, no? Paano natin ituturo, ididirekta yung ating mga anak? No? Hindi lang po alam nila yung Word of God, they must understand how to use the Word of God. Ang sabi po sa atin ng Biblia, sa aklat ng Epeso, the Word of God is the sword of the Spirit. At ang sabi po sa atin, sa aklat po ng Hebreyo, chapter number 6, the Word of God, the sword of the Spirit, no, ito ay double-edged sword. No? Sharper than mas matalas pa sa espadang merong dalawang talim. No, na ito'y discerner of the thoughts of the heart of man. Okay? So the Word of God bilang espada, no, dapat alam mong gamitin, kung hindi makakasugat, makakapatay. Imbis na ito ay pantanggol, no? Imbis na ito ay makatulong sa iyo para maprotektahan ka, baka ikaw pa mismo ang wasakin nito. No, kaya mga tatay, no, we must direct our children. Hindi lang nila dapat alam yung salita ng Panginoon, alam din nila kung paano gagamitin yung salita ng Panginoon. Kailan ito gagamitin? No? Si Eli Soriano, ang katwiran niya kung bakit siya nagmumura. No? Kapag mayroong kadebate yan, minumura niya yan. Kapag nagtuturo yan, mayroong mura yan eh. No? Ang katwiran niya, si Jesus nga nagmumura eh. Sa Bible nga mayroong pagmumura eh. No? Mangmang kasi siya. Hindi niya alam kung paano gagamitin yung salita ng Panginoon. No? Bilang mga ama, tayo dapat ay magdirekta ng ating mga anak kung paano nila gagamitin yung salita ng Panginoon. No? Paano ilalapat o i-appropriate yan, no, sa kanilang mga buhay. Okay? At panghuli, no, ang isang ama ay dapat na dumidisiplina. Binabanggit dito yung pamalo. No? Ang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Okay? So, ang ama talaga, no, ay dumidisiplina sa kanyang anak. No? Ngayon, meron pong mga iba't ibang paraan ng pagdidisiplina. No? At merong
kumbaga ay level kung paano natin dinidisiplina yung atin pong mga anak. No? Kasi po, lalo na sa atin, no, sa panahon natin, no, may mga lalo kapag umiidad yung anak, 'di ba? Eh nagbabago rin kung paano dinidisiplina ng ng ama yung kanyang anak. Okay? So dapat yung tatay, alam niya rin kung paano niya huhubugin, tuturuan yung kanyang mga anak. So ito yung ating trabaho bilang mga lalaki. No? Okay? Diba? Ang daming trabaho ng tatay. Huwag na kayo maging tatay. Hindi. Kaya ako ito tinuro sa inyo mga anak, ngayon pa lang ay ipanalangin nyo na. Ngayon pa lang, pag-aralan nyo na kung papaanong maging isang ama, no, na itinalaga ng Panginoon. Hindi ka man maging literal na ama, no, pero pwedeng ikaw ay maging ama sa iglesia, maging matanda sa iglesia, no? At kung papaanong ikaw ay magiging leader, no? Okay? So, let us be a good father or father figure, no, sa ating mga anak.